Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5:01 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Miyerkules mga kaabyanan, July 23, 2025. Welcome na sa panibag-o naman nga edisyon sang Usapang Agrikultura nga ginadulog sa inyo sang Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Maging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torrichante, and of course ang ako nga partner from Department of Agriculture, Mr. John Candelario. Mga kaabyanan, subong nga adlaw sang Miyerkules. Subong nga adlaw sang Miyerkules, no, isa ka maulanon nga aga sa aton nga tanan. Aga pa, no, madulom pa ang kalibutan, nagbubo na, no, ang mabaskog nga ulan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So hopefully safe ang aton nga mga kauturan, no, diin man nga bahin sa Western Visayas. And also no nga aton man nga mga kauturan, no, sa pungsod Pilipinas. Hopefully safe and dry kamo tanan, no. Mag-uro aligmat kita, especially sa aton nga mga mamumugon nga nagapadulong diri sa syudad sang Iloilo. Extra careful kita, no, kay madanlog ang aton nga mga dalan. Meanwhile, ang trabaho, no, kag ang in-person classes naman niya sa Western Visayas. Trabaho sa gobyerno kag in-person classes, no, sa Western Visayas ang gin-cancel, no, kung gin-suspend subong nga adlaw sa Miyerkules. Meanwhile, sa ato naman nga mga mamumugod sa pribado nga sektor, no, extra careful magpadulong sa aton nga mga trabaho kung mga trabahuhan, no, nga mga establishments. And again, maulanon, badanlog ang aton yung mga dalanon. May mga naagyan kita kaina mga kaabyanan nga mga mataas, no, ang level sang tubig. So again, ang aton nga paliwat-liwat dira magdala sang payong, kapote, mga protective equipments naton dira, no, and extra halong kita mga kaabyanan. Subong nga adlaw sang Miyerkules, no, diri naman niya sa aton nga programa Usapang Agrikultura. Another day, another topic mga kaabyanan, ang aton nga pagpatpaton diri sa Usapang Agrikultura. Subong nga adlaw sang Miyerkules, makaupod naton isa ka espesyal nga bisita, no, all the way from the municipality of Carles. Baloon naton, no, kung kamusta yan ang weather, no, dira sa may Banwas ang Carles.
Again, no, na-mention natin diri sa syudad sang Iloilo may pagpanaliti and again may mabaskog nga ulan, no? Hindi natin mapaktan kung saan o magtupa ang mabaskog nga ulan. Subong nga adlaw aton nga kamustahon ang marine resources, no, kag fishing industry sa Banwa San Carles, isa sa pinakabugana man, no, sa isda diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ano ayhan ang nagapanguna nga mga dunang mangga, no, sa kadagatan dira sa bahin sang Banwa San Carles. Ano ang mga pagpanghangkat, no, nga ginapangatubang sang aton nga mga fisher folks. And of course, no, i-check naton ano ba lang mga programa sang aton nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga gina-extend, no, dira sa Banwa San Carles. Subong nga adlaw mga kaabyanan, I believe, no, ara na ready na ang aton nga bisita. Mga kaabyanan, sining adlaw sa nga Miyerkules aton nga abi-abiyon, no, nga aton nga dinapit diri sa usapang agrikultura ang maga-discuss sa aton, magapatpat sa aton sa nga dugang nga ihibalo, no, regarding sa fishing industry dira sa may Banwa San Carles. Mga kaabyanan, let's welcome, no, si Mrs. Reynilda Partida, ang chairperson sa Municipal Fishery and Aquatic Resources Management Council sa Banwa San Carles. Hi ma'am, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, sama yung agagid Ma'am Hope. Kag sa tanan niya nagapamati subong. Good morning, Gid. Yes. Sa amon din mahangin pa lang. Wala pa sang ulan. Hopefully, hangin lang tani anay. Alam mo man kita isda nga ginagulad. Pila man kadlaw ang ulan-ulan, no? Kagapon, nag-init-init man siya. Pero may gamay nga panalithi. Subong naman niya. Hangin lang. Luckily, daw ay pamalagabupo ang ulan. May idea ka ayhan, no, kung ang aton nga mga mangingisda dira may mga nagpalawod ayan, no, subong may malain nga tiyempo diri sa aton sa pungson. Hambal gani nila, ma'am. Bisan ano ka baskog, no? Sang hangin, mas mabaskog. Ida ang kalas ng kaldero kung wala gid sa unod. So, muna pang kisa niya. Miski amo sini daw mild lang para sa mga fisher folks naton kasarangan gawa. Gamonitor man, no? Para at least hindi man maalkanse ang mga kinahanglanon sa sulod sa panimalay sa carry bells lang man. O nagapalawod na sila, especially diri sa amon nga ay lang kami sa higaron, magamo sila ang hangin kaya pa ni. Pero kung mag-ara na sila sa wayang, like for example sa mga pulo, so Manila gid anay at least magpalawod kay delikado dito sa ila. At least kami diri medyo tago gawa, panghigaron lang kami hindi gawa gid, no, delikado para sa amon. Yes. Thank you ma'am, no, sa paghatag sa amon sang pinaka-latest mandira, no, sang lakat sang panahon sa bahin sa Carles because nga diriya sa syudad sang Iloilo, no, may mga pag-ulan kita nga nabatsyagan and hopefully, no, safe ang aton yung mga mangingisda dira sa Carles ay na-mention nga ni ma'am, no, wala pa man gid sang pagtupa sang ulan, no, subong nga adlaw dira sa Banwa San Carles, although may mga nabatsyagan lang, no, nga mga hangin, no, sa Banwa San Carles. Meanwhile, diri sa aton yan sa usapang agrikultura, Ma'am Reynilda, no, ato naman yung pag-istoryahan ang estado sa marine resources naton dira sa Carles and at the same time ang fishing industry, no, sa Carles, Iloilo. So siguro Ma'am Reynilda, unahon nato, no, ano bala ang dunang manggad, no, nga kalabanan nga makit-an dira sa may Banwa San Carles. Okay, ma'am. Ang mga dunang manggad, siguro include na lang nato ang mga palangitandaan nga involved sa siling mga dunang manggad.
para nga mathagan gid ang aton nga nagapamati. So ang aton diri nga mga dunang manggad sa Banwa, San Carles, ang nagapanguna diri amo ang isda gid, no? Ang isda nga nag-involve mo diri ang aton yung mga capture fisheries, naga-culture naton, no? Nga para sa mga dunang manggad nga ina nga isda. Nagapang aduwa dira ang aton nga mga kasag, no? Alimango, pasayan, ang mga amo sila, ma'am, kagang aton nga mga scallops, talaba, no, mga litob, kag mga green shells, kag iban pa. So, amo ini ang mga dunang manggad nga ginakuhaan namo sang source as a fisher folk diri sa Banwa San Carles, no, amo ini ang nagasuporta sa amon pang adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Diri kami nagakuha sang tanan sa amo sini nga mga dunang manggad nga ari diri sa amon sa Banwa San Carles. Yes, actually isa no ang Banwa San Carles sa mga banwa or coastal area no diri sa probinsya sang Iloilo nga kung isda ganing paghambalan isa gid ina no sa imit lang nga mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. And at the same time sa mga turista naman naton nga naga-island hopping, ang isa sa mga gina-serve no ang aton nga mga scallops. So sikat gid ya ang scallops sang Carles, Iloilo. Ma'am, may we know anong mga peak season ayhan bugana ining mga isda naton, mga scallops naton dira sa may Banwa San Carles? Ang scallops makita nato ina sa barangay Isang Higantes no island. Mayara lang kita dira gina implementar no nga sizes no nga dapat lang kuhaon sa aton nga mga mulugsalong sa Banwa sa barangay Isang Higantes, ma'am. Siguro ma'am kung ginatuman lang gid no sa aton nga mga malugsalom dira sa barangay Isang Higantes throughout the year hindi gid mawadaan sang scallop kay bugana gid ang Higantes sang scallop. Sustainable kaayo no para sa aton mga pumuluyo didto ang scallop para sa ila. Kag siguro kung wala lang sang nagalabag no sa aton gina impose didto nga sizes nga ila pagakuhaon, wala gid siguro ma'am sang gutom kay kung pabayaan naton nga magdalag ko ang gagmay nga mga scallop hindi na pagkuhaon, sustainable kayo para sa ila for the whole year no ang ilang scallops sa barangay Isang Higantes. Since na-mention mo na ma'am no nga aton yung mga dunang manggad nga bugana dira sa Carles ang isda, scallops no. Ano naman ya ang mga pagpanghangkat ayhan ma'am no, Ma'am Reynilda nga ginapangatubang sa aton yung mga mangingisda dira sa Carles, Iloilo, Ma'am Reynilda? Kung sa pagpanghangkat siguro ma'am no, madamo kita sa ginatubang una na dira ang hindi mapaktan nga panahon nga aton ginasalapo. Especially kung ato ka na sa tunga sang baybay no tupa lang niya ang pugada. No? Yes. Ang pugada hindi na mapaktan miski nami ang panahon pagalin mo sa inyo balay, pag-abot mo sa lawod no tupa lang niya ang pugada. Hindi na yung mapaktan kung sa may malumanay, mabasto gid yan no, nga nagalunod sa aton mga sakayan. So amoy na sa ang mga siguro mga paghangkat no pag ang climate change mismo isa pagid na ma'am nga naga ano sa aton panghangkat man kay tungod sa sina nagadutay no. Hindi lang na ako na pati ang mga illegal fishing syempre sa man kapag panghangkat nagadutay no kag ang nagagagmay ang mga produkto sang aton nga resource sa baybay no ang ato produktong pandagat no resulta sang hindi man masyado gid madumalahan no ang sang husto gid no kadagatan madamo na gid sang tungod sa kalaparon dala mo sang amon nga sakop madamo na gid subong man sang IUUF daw hindi na naton mapaktan kung ano nakaalam sa mga Pilipino damo na sa mga inventions ng mga unreported nga mga fishsinger kung kisa nga invento no hindi ma-report na no though amo na gani nga sa invention pa lang ang Pinoy no very na talented so madamo sang ara
diri sa amon nga mga IUUF no, kag ang isa pa gid siguro ka rason man no, ang hindi man tayo yun pag nga operation sa aton nga bantay dagat diri ay kulang man no, kulang kami sa balaan mo naman siguro financial support man no. Kag ang aton nga mga bantay dagat diri kung baga kung mag-operate sa baybay wala man niya sandala bisan ano, ang ila lang niya gid ma'am dala ang ilang deputation ID bala nila. Di amo lang man na. So syempre ang ilang nga lagas kumpleto man niya sa gamit. So ang aton kung dihado kita kaayo so amo na nga tani naga kinahanglan no gid kami diri sa Banwas ng Cardes ng intervention no sa aton nga National Law Enforcement Agencies no to operate if possible no to operate 24/7 no aga tungod sa kalaparon sa amon nga nasakupan though hindi na gid masyado gid matatapan kay idisipon lang man ang aton nga mga fish warden kaga hindi iya masyado sila maka-operate ang maka-operate gid bala sang tudo tungod sa kakulangon man no sang financial support naton diri kay isa pa gid siguro magluwas siguro sang ginapangayo namon nga intervention no sa aton nga National Law Enforcement Agencies no nga magbulig diri sa amon para masikaso gid no nga amon nga municipal waters batok sa nagaduging no nga illegal fishing operations ang aton man kapareho man no nga mga fisher folks nga maybe lain ang ila paglantaw amo na nga naga-enter sila sa sila nga pangita kinahanglan gid ya namon no ang bulig ay hindi namon masangkulan tungod sa kagmasarangan no katungod sa kalaparon sini nga area ginahimo namon ang kutob sa amon nga masarangan nga para nga mabantayan pero sa kadamo wala ma'am sa ila man to amo na nga hindi gid namon no masarangan nga ibantayan 24/7 ang amo na sakupan ay base sa delineation no sang Namria ari na kami sa 153,000 no hectares nga nasakupan sang ang amo niya kadagatan so kung may ara ito kapanawagan na walang Ma'am Hope no kung may ara bulig no ari sa mga nasyonal so kinahanglan gid namon nga mabuligan kami diri sa amon banwa para sa tayuyon no nga pagbantay sa amon nga municipal waters kay kun kami lang sa amon munisipyo ginaako gid namon ang amon kakulangan kay tungod sa una guro kulang gid man kami sa manpower isa sina kag ang kulang sa finances nga dapat gid no nga amo gid man tani ang priority gid namon nga tigaan sa atensyon pero tungod sa kadamo man sang ginatagaan man sang importansya sa aton munisipyo pero we are looking forward nga sa sini nga administrasyon natagaan kami sa importansya ang aton nga municipal waters mismo kay isa pa gid siguro nga makarason no ang tayuyon no nga pagtaas no sa mga fishing inputs naton isa pa gid namon nga ginapangatubang sa amon no isa ka pagpanghangkat bilang isa ka mangingisda nga naga-operate sa mga gagmay nga mga mangingisda no ang pagtaas sa mga balaklon no kag mga iban pa no nga ang amon nga mga baligya although nagataas man siya mismo pero hindi kami kaapas hindi kami kalabot sa pagtaas sa mga balaklon sa merkado especially na ang mga fuel nato no time to time taas ang presyo ang primary nga ginagamit sa aton nga mga mangingisda magpalawod ang fuel so nagataas man pati tanan pati ang mga kinahanglanon sudod balay kinahanglanon yung mga fishing gear sa pagpangisda nagataas man so kung tungod sang amo ni ginahambal ko nagadutay no ka nagagagmay na ang ginakuha nga mga isda ano na lang ay matabo man pila ka adlaw no pila ka years from now kung hindi naton matatapan sa insakto ang aton yung municipal waters
kinahanglan gid ka kung pwede maagapan ang problema sa atong kadagatan para hindi na naton malabutan ang pinakamalala nga problema pila ka adlaw, Ma'am Hope. Yes. Actually, no, isa pa lang nakapamangkot, lawig ng sabat ni ma'am. That is the reality, no? Because nga ginsay-say sa ato ni ma'am or ginpatpat sa ato ni ma'am, ang mga realidad gidya nga ginapangatubang sa ato nga mga fisher folk, and hindi lang isa ang mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sa ato nga mga mangingisda, kundi series, no, sang mga challenges, lakip na dira na mention, no, yung presyo sang krudo, ang climate change naton, no, ang illegal fishing, and of course lack of manpower man, no, sa bahin sang aton nga mga bantay dagat nga ma-make sure, no, nga ang aton nga mga kadagatan, no, nga sakop sa municipal water mapangapina, no, against illegal fishing. So we're happy to know, no, nga at least diri nasanagan kita, no, sa mga challenges nga ginapangatubang sang aton nga mga fisher folk dira sa may Banwa San Carles. Ma'am, ano ba lang mga project, no, nga mga alternative nga palangabuyan ayhan sa aton nga mga mangingisda dira, no, sa may Banwa San Carles? Kiti na mention, no, may mga challenges kita nga ginapangatubang. So, as an alternative, anong pwede maubra sa aton yung mga fisher folks, no, dira sa may Banwa San Carles? Diri sa amon, ma'am, kami nga mga asawa, samtang nagapalawod ang amon mga bana, ari una man kami gapabaya. Gabulig man kami sa timbang pangabuhian sa amon nga mga bana, like for example sa amon diri, samtang gapalawod sila, kami naman nga nagapangugan naman. Wow. Pero hindi dira nagauntat mo madamo man kita sang nabaton nga mga alternative livelihood, no, halin sa aton before sa aton LGU, wala sila nagapabaya. Amo na gani, ma'am, ang hambal na kon, no, nga ang iba naton nga mga empleyado sa before nagalalaon na lang nagda kay ila pag-asikaso kapag atipan. Excuse me, mama. Nagka-nabigil ako siya. Wala mo may baby. Ay, wow! Good morning! Cute naman. Nagupod gid siya, no? Padala ko sa kanila dito kasi hindi na siya kapag na gano'n masinabad siya. Oh, excuse me. Well, Yes, your Pabalik excuse, ka, Mama Mama. Nilda. ako na kung sa mga hindrance man sa aton, no, sa aton nga pag ano kay ada sila firme. Yes. Gusto nila magparticipar. Yun sa subungan pa naman ang anay. At ari na kita, no, ma'am, no. Madamo sila sa alternatibo nga ginahatag sa aton. Alternative nga livelihood halin sa ila. Gapasalamat kami sa LGU naton kay sa before Region 6 ay sa province mismo, no, nga wala kita ginapabayaan. Halin sa technical mga ano ni ma'am, mga support trainings para sa aton, para sa mga livelihood, no, ara gid sila. Wala nagapabaya basta makita nila active ang isa ka grupo, suportado nila. Amo na siguro ang isa ka rason niya kami energized man kag very active man ay tungod nga aktibo man sila sa pagbulig sa aton. Pero ang isa dira man akong tani nga ginalantaw, isa pagid namin connected pagid, no, ay connection pagid dito sa aton nga sa kalalawran naton. Tani, no, hindi na kita masyado gid, no, magasto pa ang aton nga gobyerno para sa pag-support sini nga mga livelihoods, tani mga minimal na lang gid, no, kung tayo yun 100% lang man maproteksyonan ang aton municipal waters. Nagapati gid ko yung mga kung protektado lang, no, ang aton nga municipal waters, diri adlaw-adlaw sustainable kayo ang aton nga pagpangabuhi diri sa aton nga munisipyo. Kung wala lang mga illegal fishing, no, nga naga-operate, wala lang sa IUUF, tawhay kaayo, maatipanan sang maayo ang kadagatan, 100% man niya, ma'am, nga ang survival namon, no, nga bisan pa
tani makadto pa ni sa ibang nga project ang mga livelihoods nga nagaabot sa amon sa ibang patani ini, pero kay tungod nga kinahanglan di dyan namon subong kay kung wala ini ang mga alternatibo nga mga livelihood nga ginahatag nila, maybe hindi kami yaman makasangkol kung magsalig lang kami yaman sa baybay. Kay tungod nga sa kakapuson na bala ma'am sa hindi na bastante pa hindi na bastante ang amon nga income kung sa baybay lang kami magsalig. Pero amon na ganing ginahambal na kon kaina nga if ever kag kung matabo man pila ka adlaw nga maging 100% nga matipan nga municipal waters batok sa mga illegal fishing operation niya ini, maybe makatipid man ang aton gobyerno kay sustainable idya kaayo ang aton paglantaw kung na maatipan sang insakto gid ang aton municipal waters batok sa mga illegal fishing operation, mapabayaan ang mga isda ang magdalagko hindi madakop nga gagmay pa, mapabayaan ang mga nanay nga magpamuto hasta siguro sa aton nga generations to generations apo sa aton kaapuhan hindi gid kita maangkansi if mabantayan sang eksakto ang aton nga dunang manggad sa Kanlalauran ma'am. Wow, love it, no? Very concerned si ma'am, hindi lang sa subong nga generasyon, kundi for the generations to come. Kaya after all, sinong manubli sini, kundi ang aton nga mga kabataan, no? So, as much as possible, palanggaon naton ang dagat yung nagahatag sa aton sa resources, no? Sa palangabuyan. Kay kung palangga ang dagat, ang in return, no? Ang dagat nagahatag sa aton sa bugana man nga grasya, no? And speaking of protection, Ma'am Reynilda, no? May ara bala sang programa para sa pagpangapin sa kadagatan o kon marine protected areas naton dira sa Banwa San Carles? Yes ma'am, of course. May ara kita mga marine protected areas diri sa aton Banwa. So aton nga Banwa may ara 33 ka barangay. 31 diri coastal nato pero kung aton basihan gid ang 33 nga initani involved ni sila tanan sa coastal nato ang titugon biara man mga kapunungan kaga mga pantat nga kalatabo sa duwa ini nga barangay, pero ang na-identified gid namon is 31 ka coastal kag 5 na lang siniya ma'am ang wala sang marine protected areas. So, but silingon nga may ara kita 26 nga existing nga marine nga MPA sa aton mga munisipyo. Kag isa ina sa aton nga gina-monitor man kag ginatigaan importansya kay kung wala ini ang mga MPAs, di maano na lang kita ang MPA nagasurvey na ang ginabuthan sa aton isda hindi maisturbo sang mga mangingisda man. Especially sa may nautic zone nga gina-declare naton nga hindi pwede pagasugdan. Pero kung kisa hindi gid malikawan tungod sa kakinahanglanon sa aton kapareho nga mga mangingisda may ra gid nagalabag sa lahi nagasulod gid sila. Nagakatabo dayon ang between ang between sa aton nga mga fisher folks mga bantay dagat nga nagabantay proteher sa aton nga mga marine protected areas. Pero kung para marine protected area ang pag-istoryahan, so madamo kita diri sa marine protected area sa atong Banwa na ginamyan. Wow, no? That speaks for the beauty man San Carles, no? Imagine 26, no, ma'am? Ang aton nga marine protected areas dira sa may Banwa San Carles. So silingani marine protected areas sa ngalan pa lang sa tigulo pa lang marine protected areas. But silingon kinaprotektahan ang ini nga mga area sa aton nga baybayon so may mga compliance kita dira, may mga pagsulundan kita dira, and as much as possible gina-monitor gid ang compliance ang aton nga mga fisher folk kung bala nagasunod sila sa mga layi o kung mga pagsulundan, mga ordinansa agud ang ini nga mga 26 ka mga protected areas mapangapinan gid kay again mabalik kita sa mention man ni ma'am, this is for the generations to come. Hindi lang man ni subong kundi para sa mga ulihing tubo Siguro ma'am before kita mag part 2 sa sini nga interview palagas lang may mga bag-o bala kita nga mga ginagamit nga mga teknolohiya o kun mga equipment
agod nga mas epektibo ang aton nga pagdumala sa aton nga mga kadagatan, no, para nga mapangapinan naton ang aton nga mga marine protected areas. Actually, ma'am, no, may kita diri radio Timbuok sa aton munisipyo nga sabi no madasig, no, mas madasig ang pagpalabot naton sa ang aton nga mga mensahe sa aton mga Fisher Fox sa nagkalain-lain nga mga barangay. May man page, no, ang aton nga LGU. Dira man naga-post, no, para nga automatic, no, mabasa nila. Kung maka-scroll sila, automatic mabasa nila, magluwas sa mga announcements sa radio. Amo ina sila ang bag-o naton kagang madasig, no, nga palabot sa aton nga mga mensahe sa aton nga mga mangingisda sa nagkalain-lain nga barangay diri sa Banwa San Carles, no, ang aton nga radio station kay aton nga LGU nga page nga kung sabihin dira tanan gina-post ang tanan naton nga mga importante nga impormasyon nga gusto ipalabot sa aton nga mga Facebooks, Ma'am Ho. Ma'am Renilda, part 1 pa lang kita sa aton nga interview. Madamo na kami sa natun-an, no, pinaagi sa imo. We'll do a part 2 sa sining nga interview kay later pamangkuton man naton, no, ang governance, ang implementation, and at the same time, no, ang collaboration sa inyong council sa aton nga LGU, sa BFAR, no, and other government agencies, no, para sa pagpangapin sang aton nga kadagatan dira sa may Banwa San Carles. Magabalik lang kita mga kaabyanan pagkatapos ang pila ka mga ihibalo. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisher Folks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of processes upholding their unifying goal. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:35 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Sa gihapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante, kagining usapang agrikultura sa Department of Agriculture Western Visayas, kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kaabyanan, kaina no, part 1 sa aton nga interview sa aton nga special guest no sa bunga aga adlaw sa Miyerkules, July 23, 2025. Si Ma'am Reynilda Partida no ang chairperson sa Carles M Farm C no kon ang municipal Fisheries or Fishery and Aquatic Resources Management Council kaya sa Banwasang Carles, Iloilo mga kabyan. And again, welcome naton si Ma'am Reynilda para sa ato naman nga part 2 sa sininga interview. So, yari na, no, sa ato niya piyak nga linya again, si Ma'am Reynilda Partida. Ma'am, no, sa ato niya pagpadayon, sa ato niya interview diri sa usapang agrikultura, ato naman nga istoryahan, ining ano kaaktibo yung Farm C o kon ang Fishery and Aquatic Resources Management Council no sa Carles Iloilo sa aton nga efforts o kon pagpanghimakas no nga matuman ang mga local ordinances naton sa pagpangapin again no sa aton nga mga baybayon. Good morning, Liwat. We're back again. So, siguro ma'am, i-mention ako, no? Back in the year we started, no, sa 2017, where we started from scratch, no? Wala kita sa mag-ipisahan. Kung i-compare natin ang now and before, mayara na kita na pamatudan, mayara na kita na laktan, no? Mayara na antad or medyo malayo na kita gawa compared sa una. Kag isa sa aton dira nga ginapatuman, kag isa sa aton mga accomplishment no nga nahimo. Ang aton pag-amend no, may kita amendments, naga-review kita sa aton municipal fishery ordinance. Nag-amend kami no sa aton nga layi 2019. We done amendments sa aton mga MFO. Kaga isa pa gid mo ang ang upon amendments no ada dira ang aton nga before ang aton nga mga LGU concerned departments nga kinahanglan gid naton ang aton nga PAW naga-supervise sa aton nga mga trabaho sa informancy kay una gid mismo no amo ina ang priority gid naton matutukan ang aton nga Biblia gani hambal nila sa aton nga mga mangingisda no nga ginapaan naton base no ginabasihan naton sa kung ano aton i-impose dira nga mga policies kung may ada hindi man namin nakaga dapat na ilisan no ginailisan namon kinagalakat man yang panahon no samtang naglakat ang panahon naglakat ang tinuig so nagabag-o man no ang aton nga pag ginawi so that is why we done amendments no sa aton nga MFO pag isa ina sa aton nga mga accomplishment no kag gina-approve naton ina nagapresentar kita sa aton nga mga barangay kapitan no, through ABC meeting nagaten kita also man sa SB naton further approval sa aton nga mga amendments no kag after that no we do monitoring no kan bala gina implementar gid man no kag ginasunod no sunod sa aton nga MFO kun ang bala tud-id gid man no nga ginatuman no sa aton nga mga FESOFOX kung anong ara sa aton nga libro sa aton munisipyo sang pangisdaan, Ma'am Hope. Wow. And I have to agree with that no Ma'am Niels because nga syempre as time goes by no galain may mga best nga ang ato nga ordinansa hindi na applicable no for subong nga panahon kay ti sang una pa so kinahanglan ni amend naton no isla naton agud nga mangin applicable naman siya sa current situation nga ginapangatubang sa aton nga mga fisher folk no so again kudos to that no kay ti
lain gid kong tunay nga mga mangingisda no ang nagapasad sang aton nga mga ordinansa, nagalabi sang aton nga mga ordinansa kay sila mismo nakahibalo on the ground no kung ano ang sitwasyon nila sa aton nga mga baybayon. And since na-mention mo na malang Ma'am Rainilda no kung ang aton nga paglabi sa mga ordinansa sa aton nga LGU, paano kita naga-cooperate, Ma'am Rainilda, no, sa aton nga local government unit and of course sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Kamusta ang aton nga cooperation? Paano kita naga-cooperate sa sini nga mga opisina? Wala kita nagauntat ng pamurika, ma'am, no, sa aton nga mga offices, mga opisina, mga offices naton nga kinahanglan kinaton pamurikaon. Kay sila gid ma'am ang may number one, gid nga capacity to help us, no? Sila gid ang may kapasidad para buligan ang FRMC. So without them, we are nothing gani. Kung aton gid itong idono, sila ang naghiabihon sa aton. Sila ang nag-organize sa grupo nga ini, sa grupo sa mga mangingisda nga patapuan man sang nagkalain-lain yung mga ano ni nga mangingisda kami tanan tuod pero may ara kami lain-lain nga mga organisasyon nga ginhalinan mga presidente kami sa amon association nga gintipon kag nag-organisar sang FRMC nga ini. So sila ang mandato sinino kag indi gidya kami kahimo no kung wala sila. Ang aton LGU, ang aton nga MAO, kag aton nga FARMO always present gid sa aton nga mga meeting, ang aton nga BFAR nga naga-conduct sa aton training orientation kung paano bala magbiho ng isa ka aktibo nga FRMC sa isa ka munisipyo. Ginapatawag kami every now and then except kung may ara nga mga urgent na sila ginapatawag. So may ara kami sini annual meeting sa province. So magluwas na kami sa FRMC with our LGU. May ara kami monthly nga ginakandak ka meeting kag always present. No, we cannot do meeting without them because ginapangayo naton ang ilang mga opinion, ang ilang mga ang ilang opinion kag ang ilang approval in every decision nga amon gina-come up sa grupo sa bodies ng FRMC, no, hindi kami maka-come up sa isa ka desisyon without their approval kay although nga kami nagaubra sang mga naga-recommend kami no sang mga gusto namon nakita namon nga applicable sa amon magagmay nga mga mangingisda, kinahanglan sa gihapon namon ang ilang support, ang ilang approval ay para nga may ara kami nga ginatawagan ni naton mga harmonious relationship na ginatawag between us, between FRMC, between LGU kag ang mga concern naton nga mga departamento para wala hassle ang aton nga pag-ubra sa aton adlaw-adlaw nga mga pagginawi, especially sa mga layin nga aton ginapatuman sa aton pangisdaan. So they are there always to support us, no? Wala nila kita ginapabayan all the time. Kag every time nga may ara kita concern nga gusto ipalabot, automatic gid ang naga-response sa aton nga BFAR. Ara sila permi no para mag-response sa aton nga LGU. Kung may ara kami emergency sa FRMC nga gusto namon gikinahanglan kami sa ila supervision, gikinahanglan kami sa ilang advice. Ara sila automatic no nga nagasabat sa aton kag wala kita ginapabayan sa aton nga tungdanan sa FRMC, Ma'am Hope. Ma'am Rainilda, kamusta naman yung aton nga conflict resolution sa FRMC, no? Doon ka epektibo yung FRMC sa pag-resolve no sa mga issue sa tunga sang stakeholder kaangay sang mga fisher folk naton or commercial fishers naton versus sa aton nga LGU, no? So paano naton gina-resolve yung mga conflicts nga ini? Ang sa aton nga commercial fishing operation nga kung madumduman naton no, medyo may ara gid sa mga malala nga sitwasyon sang nagligad nga mga pinulan nga wherein nabutang sa delikado ang aton nga 15 kilometers, no. Kita sa FRMC no ay gid nagpabaya 33 ka barangay, 33 man ka petisyon no ang aton nga na ubra.
nagakanda kita sa aton nga campaign against commercial fishing nga kung pwede pa lang no. We are looking forward no nga hindi makasulod no sa aton nga 15 kilometers ining aton nga mga commercial fishing operators, fishing vessel. Kay tungod ini ang aton nga 15 kilometers no ginahatag naton gyud sa aton kagmay nga mga mangingisda. So ang aton nga tagipusoon nagapatsya gyud sang sakit no sang natabo nga pag-approve sang aton nga pag-approve sang aton nga 15 kilometers sa Mercedar no. Pero even that it happened, wala gid ko nagadulaan paglaom nga sa amon pagbinuligay nga magagmay nga mangisda with the help man sa aton nagkalain-lain nga mga ahensya na nagabulig sa aton no ara aton LGU before kag ang iban pa ginoong siya na nagabulig man sa aton para sa pagproteher no hindi makasulod no sa aton nga 15 kilometers no sa aton nga 7 platforms ini madagko nga mga dalagko naton nga mga fishing vessel kay nakita gid naton nga dihado kita kaayo kung makasulod sila because nakita gid naton nga ang ila kuha no sa isa ka kuha o naton sa isa ka tuig muna ba lamang kita sa infancy no sa pagbinuligay man sa aton nga LGU kag sa aton nga B-farms mo kasi nag-line nga ahensya naga-adihon sa tanan nga pwede possible nga himuon para nga maproteksyonan ang aton 15 kilometers batok sa mga commercial fishing vessel. Ma'am Hope, kay maano na lang kita bala, maano na lang ato magagmay nga mangingisda. Bisan siguro makarudiin ako i-request basta amo sa niyang paghahambala no. Ara ako para makidbato sa aton nga municipal waters kay inigidya dapat naton ambigan no kag proteksyonan batok sa dagko ng mga sakayan para maproteksyonan man ang aton magagmay nga mga mangingisda hindi lang sa Banwas ng Carles no kundi sa bilog na Pilipinas mismo Luzon, Visayas kag Mindanao. Yes. Ma'am Renilda siling gani nila no laing pagidya mas nagiging epektibo no ngaton nga pag-combat sa mga nagkalain-lain nga mga pagpanghangkat nga na-mention like illegal fishing no effects of climate change no kung ang mga miyembro no sang konseho yung mga miyembro sang asosasyon sa mga fisher folk nakahibalo no sang nagkalain-lain nga mga policies no ordinances and iban pa no nga mga pagsulundan nga ginahatag sang aton nga ahensya sang gobyerno like BFAR no so anong mga trainings Ma'am Renilda no ang mga gin-conduct na para sa aton nga mga fisher folk no to raise their level of awareness no regarding sa mga issues nga naga-confront sa aton nga baybayon. Gadepende man ina ma'am sa ato no sa akong pag-analisa. Kung kita gusto nga training nga gusto matabo sa aton so maobra kita sang sulat pa kadto sa before ang intent letter na bala mga ginaobra namon gapadala kita sulat dito for the response kay kung sila ang kung maghalimbawa sa ila maghalin no may ara kung isa nga nang hindi man lang kinahanglan no sa aton nga mga gagmay nga mga isda so that is why we need to send a letter intent letter sa ila opisina kung ano ang request nga gusto naton nga ipatigayon nga mga trainings para sa aton nga mga mangingisda no kag mga kinahanglan sang suporta technical kag mga training nga ina so sa subong no madamo kita sang mga training nabaton halin sa before kung ano nga kung may ginahatag sila nga project before sang project nga i-implement o kung igahatag gakandak gid anay training so if like for example naghatag sila sang seaweeds no before ihatag ina nga mga materyales before ihatag ina nga mga project training anay
mga milkfish nga inaatanan nga mga projects from them nga gina-download sa aton before accepting it. May training gid anay nga ginakandak ang aton nga before para sa aton nga mga gagmay mga mangingisda. So magluwas na no may ara para sa aton nga mga fish warden no ma-request lang kita. So request lang man lang kulang no halin sa aton grupo para nga sa response ng aton nga ahensya no sa before. Amo lang man na siguro ma'am ang mga actual gid no nga pwede gid kay ang mga training ara lang gid na iya tanan sa ang tanan nila nga livelihoods nga ginapanghatag whatever is that no training before the livelihood download no may ara gid training nga nagakatabo kag ang may ara kita iban mga special nga mga training nga gina-request para sa aton nga mga bantay dagat kag iban pa no nga gusto naton obra lang kita sang aton nga mga intent letter kag ipadala sa ila opisina para may ara sila dahil immediate response nga igahatag para sa aton Ma'am Hope. Ma'am Reynilda, no? Sa karon anong mga top 3 priorities ang Inform C, no? Dira sa Maya Banwa San Carles, and if you still have suggestions, no? Anong mga suggestion ang ginalantaw nimo nga pwede pa i-explore, no? Dira sa Maya Banwa San Carles, Iloilo, Ma'am Reynilda. Siguro ma'am no ang aton mga top 3 no nga gusto ang una siguro nga i-priority naton nga i-retain ang aton nga 15 kilometers radius no hindi pagpabayaan no nga makuha no sa aton nga commercial fishing operators ang 15 kilometers nato nga ginaambigan so amo ina sa aton nga isagid nga gina proteksyonan kag gina priority no ang prior sa tanan sa subong nga panahon mama sa subong nga panahon amo na ang amon nga top 1 no ang 15 kilometers radius nato nga ginaambigan batok sa aton nga commercial fishing vessel nga hindi dapat sila magsulod. Ikadua no nga mahatagan sang igtalupangod mismo ang aton nga mga magagmay nga mga mangingisda maasikaso ang ilang kinahanglanon hindi lang sa financial hindi lang sa mga projects nga ini kundi ang ila gidya nga mga papeles bilang isa ka legal nga mga mangingisda sa aton banwa halin sa lisensya nila pakadto na sa ilang insurance. So ang ilang registration as a vessel fox sa aton munisipyo so ginatagaan naton sa propiedad subong head to head no makaangkon sila sa ilang rehistro makaangkon sila sa ilang insurance for their assurance kay hindi nato mapaktan no ang aton nga kabuhi way ta ginapangayo no maayo na nga ma-secure naton ang aton nga kabuhi paagi sa pagkuha sang insurance sa aton nga RSBSA sa aton PCIC. So amo ina subong ang amon nga conduct priority man nga gina-agenda always nga kada barangay maasikaso head to head ang aton nga mga vessel fox sa mga legal nga papers na dapat kag nagakadapat para sa ila. Para nga hindi sila mapabayaan kaya hindi sila madihado, hindi sila na-left behind in case no nga may mga ginapanghatag nga mga kaayuhan halin sa aton sa opisina sang LGU sa opisina sang before kinahanglan ang nakarehistro gid sila tanan-tanan para wala sa madihado if in case nga may ara gid man may ara nga kis nga hindi sila matalupangdan tungod nga wala sila ngalan kay tungod nga hindi sila kompleto sa papel so muna kung kis kinahanglan gid nila ang mga legal papers for there kay kung kumbaga amo ina yang aton nga armas no sa aton pagpangisda para nga makaangkon sila sa ilang legal nga mga dokumento ma'am Hope kay ang isa pa no mahatagan tani no sang mapahagan-hagan naton ang pagduging sang mga illegal fishing sa aton nga munisipyo isa gid man tani man sa aton nga priorities above all kay tungod nga
kung hindi man lang no matutukan ang illegal fishing sa among munisipyo, so what will happen to us, no? Hasta santo maybe no how many years from now no samtang nagagagmay yung nagagutay ang aton nga ginakuha nga mga isda, no, kung hindi naton ini tagaan sa atensyon ang pagduging sa mga illegal fishing naton sa atong munisipyo, sa atong municipal waters, hindi lamang guro sa among banwa, sa tanan nga kabanwahanan, siguro sa probinsya may ari gid sila nga problema. So isa ini sa mga top priorities nato no nga mapahagan-hagan para nga at least no mas portaran no ang aton nga mga gagmay nga mga mangingisda, no, mangin masulhay ang pangabuhi, no, hindi na magdakop sa gagmay ay para nga at least may ara sustainable income para sa tanan. So hindi lang man para ini sa mga isda, kundi para man mismo sa nagakaon sang isda nga bakal man no sa aton nga hindi na sila makabakal gagmay kundi lang ko ng tanan. If ever that time will come, siguro makahambal na kami nga that would be our great ang among pinakadako nga accomplishment, Ma'am Hope, no, ang top 3 priorities namon nga ini nga kung if possible nga maging posible nga manlabot namon amo na mahambal namon nga ma-level 5 mo kami. Pero sa subong damo pa kami sa kakulangan nga dapat gid tutukan magluwas ni isang top 3 nga ini may ara pag mga problema nga dapat pagitutukan magluwas sa mga problema nga ini nga top priorities namon, Ma'am Hope. Siling gani, no, enough pa subong pero until when ayhan ining pagkabastante sang aton nga baybayon, no, kung irresponsable ang aton nga paggamit no sang aton nga kadagatan. So this is a good reminder para sa aton nga mga mangingisda and at the same time ang mga consumers, ang aton nga mga pumuluyo sa igad baybay, no, nga pangapina ng aton nga mga kadagatan. And we're very happy kay Ma'am Reynilda for joining us today no diri sa usapang agrikultura. Siguro Ma'am Reynilda, basit may gusto ka pa pasalamatan perhaps ang iban pa no nga mga partner agencies ninyo sa MFARMC. Doon nadulang aton nga connection with Ma'am Reynilda no nga aton nga dinapit diri sa usapang agrikultura mga kaabyanan. Nevertheless no nakuha man naton ang pinaka mensahe no nga gusto ipabutyag ni Ma'am Reynilda Partida no ang chairperson sang Carles MFARMC. Nadula ako siguro ma'am nadula ako makadali. Yes. Kasi sa akong connection. So gusto ko lang po salamatan ang tanan no nagawa kabay pa nga ma-absorb ang aton nga timbang sa LGU kag sa BFAR kag sa inyo ma'am kag sa province mismo nga wala kita ginapabayan. Thank you so much. Gusto ko man magpalabot magtanay sa gamay nga mensahe sa aton nga mga IUUF, sa aton nga mga operators, sa nga mga illegal fishing operators nga tani no mapamisaran na nila someday somehow nga we need to be ma-operate kita legal para nga hindi lang para sa aton sa subong no kung tatanan nato ng pagpaminsar nga sa subong lang importante lang ang subong, so importante man ang buwas kag ang palaabuton hindi lang para sa aton para sa sunod nga henerasyon kag para sa aton mga apo sa mga apo naton patigaan naton sa igtalupangod kung ang palaabuton nila maski wala na kita sa pila ka adlaw Ma'am Blake. Yes. Ma'am. Padamo gid niya salamat Ma'am Reynilda again for joining us no nagpatpat sa aton sang dunang manggad estado sang fishing industry dira sa may banwa sang Carles. Si Ma'am Reynilda Partida again ang chairperson sang Carles MFARMC. Madamo gid niya salamat maayong aga Ma'am Reynilda. Mga kaabyanan, thank you very much no, sa inyong pagtutok. Isa ka makabuluhan nga aga ang ating diri sa aton no sa usapang agrikultura. Tun-an naton no na ibaluan naton ang current situation dira sa Mayaban wasang Carles.
Again, kay Ma'am Reynilda Partida, Ma'am, maayong aga and thank you very much. No? And also, gusto natin pasalamatan ang mga nagtutok sa aton nga Facebook Live, no? And also sa radyo sa 585 AM. Gusto man natin nga pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio, Sir Vermor Aventura, kag sa transmitter, Sir John Magallanes. Mga kaabyan na nanging kaupod ninyo, Hope Tarichante, kaginiang Usapang Agrikultura, maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa